Hello, punta naman tayo sa Book of Judges or sa Tagalog, mga hukom. At ang verse natin ay mula sa Hukom chapter 2, verse 1 to 3. Akin pong basahin. Pumunta ang anghel ng Panginoon sa Boking mula sa Gilgal at sinabi niya sa mga Israelita, ito ang pinasasabi ng Panginoon, inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala dito sa lupain na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ko sisirain ang kasunduan ko sa inyo. Verse 2, sinabi ko rin na huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga tao sa lupain ito kundi gibain ninyo ang mga altar nila. Pero ano ang ginawa ninyo? Hindi nyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila itataboy sa lupain ninyo. Magiging parang tinik sila sa daraanan ninyo at ang mga Diyos nila ay magiging parang bitag sa inyo. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yan, minsan, ano yung lesson natin dito? Minsan pagkatapos maranasan ng kabutihan ng Diyos, ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo, na sa panahon natin ngayon, si Jesus Christ ang binigay ng Panginoon upang maging ating tagapagligtas. Matapos na biyayaan tayo ng Diyos, aliwin at iparamdam sa atin na mahal niya tayo, may mga times na andun pa rin yung lakas ng loob natin na sumuway sa Kanya para lang matugunan ang pananakam or cravings of our flesh, pananakam ng ating makalaman na makasalanang laman. Yan, flesh, tayo, yung sarili natin. Mas pinipili natin na suwayin tulad ng mga Israelita. Sinabi na gibain, kamkamin, pero anong ginawa nila? Ano pa rin, tinago pa rin nila. Hindi sumunod ang mga Israelita. At pinipili natin na mas yakapin ang mga ipinagbabawal ng Diyos. So ano ang magiging kahihinatnan ng pagsunod sa sarili nating gusto kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sabi sa verse 3, kaya ngayon hindi ko sila itataboy sa lupain. Magiging parang tinik sa daraanan ninyo at ang mga Diyos nila ay magiging parang bitag sa inyo. Sa ibang verse, sa English version, sabi, I will not drive them out before you, but they shall be thorns in your side, and their gods, small letter G, shall be thorns, shall be a snare to you. Snare, bitag. So ganun din, yung mga bagay na gustong-gusto nating yakapin na against, na ipinagbabawal ng Panginoon sa atin, yan din ang magiging dahilan ng pagkakaroon natin ng sariling pasanin, burden, at paghihirap natin. At syempre, wala tayong pwedeng sisihin. It's our choice. Pinili natin yan. Gusto natin yan. Sabi ng Panginoon, o gusto nyo yan, sige, ibibigay ko yan sa inyo, pero dyan din kayo magdudusa. So, wag nating antayin na yung mga ipinagpipilitan natin sa buhay ay siya ring magiging dahilan ng iiyak natin balang araw. Idudulog rin natin sa Panginoon balang araw.